Shalom. Shalom Aleichem, mga kapatid. Sang pinagpalang Biyernes, sang pinagpalang ligtas na Biyernes sa ating lahat. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 11, verses 15 to 26. Glory to you, Lord. Some of them said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drive out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through and regions searching for rest, but finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that person is worse than the first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, okay. So, ang gospel is continuity pa rin ng mga nakalipas na araw kasi galing pa rin siya sa Luke chapter 11, mga kapatid. So, ang mga tao, ang mga Hudyo, mga Pariseo ay pinagbibintangan nila ang Panginoong Hesukristo na ang Panginoon ay nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Si Beelzebul ang prinsipe ng demonyo. So sinagot sila ng Panginoon, paano masisira o mawawasak ang kaharian ni Satanas kung sila mismo maglaban-laban. So, paano mapalayas niya ang demonyo kung kakampi niya ang demonyo, mga kapatid? Ay, thank you, Danny. Good morning. So yun yung situation na binibigay ng Panginoon na kung totoo,
na ang Panginoong Jesucristo ay kakampi ng demonyo, ang Panginoong Jesucristo is not supposed to drive out the demons or the evil spirits. As a matter of fact, kung titingnan natin yung kabuuan ng bagong tipan sa tuwing magpapalayas ang Panginoong Jesucristo ng demonyo, ay sumisigaw ang mga demonyo at sinasabi nila na kilala nila ang Panginoong Jesucristo. And then, so yun yung pagpapaliwanag ng Panginoon. Sabi niya, if Satan is divided against itself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people? So, saang kumuha ng kapangyarihan yung mga tao na nagpapalayas din ng mga demonyo? Itong situation, good morning po, Brother Danny. Okay. So yun mga kapatid, actually, ang gospel na ito is not only applicable doon sa kingdom ng demonyo. Ang demonyo actually, when it comes to attacking the people of God, the church, is nagkakaisa sila. Actually, hindi sila nagkawatak-watak. When it comes to attacking the church, when it comes to attacking us. Kasi mismong demonyo, alam niya yung consequences ng division sa kanyang hanay. So, paano na mapapalayas ng demonyo ang kanyang sarili. Sa atin pwede natin masasabi na halimbawa, ikaw kung nakaranas ka ng mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan at hindi rin maintindihan ng doktor, usually ang mga tao ay pupunta sila sa albularyo, mga kapatid. Then, ang mga albularyo, it seems na may mga ritual sila na ginagawa na kunwari ay nagpapalayas din sila ng demonyo. Pero ayon sa mga exorcist, mga kapatid, at ayon sa ating natutunan, actually, hindi nila pinapalayas yung demonyo at hindi nila mapapalayas yung demonyo. Bagkus, bibigyan kanila may ibibigay sila sa iyo na mga agimat or protection na mga bagay-bagay na ibibigay sa iyo. Ang totoo nun ay hindi yun makapagpapalayas ng demonyo, kundi bagkus ay yun pa yung patuloy na magiging ground or foothold or entry point ng demonyo sa buhay mo na lalong magiging masama yung kalalagayan mo. Yan. Yun ang mangyayari, mga kapatid. So, yun yung pwede yung ganon na kapag pupuntahan mo is ang pupuntahan mo is yung mga manggagamot, mga espiritista, mga mananawas o albularyo, bibigyan kanila na sinasabihin nila na protection. Then it seems na para bagang magkakaroon ng may mga instances na parang kakalma yung situation mo, yung mga ganun. Pero ang totoo niyan ay lalo mo pang pinasama yung kalalagayan mo. Kasi yun yung mga object na yun or mga bagay-bagay na yun ay salungat sa itinuturo ng simbahan. At sa atin sa Catholic Church ay tinatawag na makikita natin yan doon sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 2116 and 2117, and then yung summary niya doon sa paragraph 2138 na mariing ipinagbabawal ng simbahan ito sapagkat ito yung magiging doorway or magiging pintuan ng demonyo sa iyong buhay lalo. So hindi pwede na even Satan, alam niya na ang consequence, alam ng demonyo ang consequence ng
going against itself ay madidestroy ang kanyang kaharian. At sinabi ng Panginoon sa kanila na hindi pwede mangyayari yung ganon. Sapagkat kung palalayasin ng demonyo ang kanyang sarili, ang kanyang kaharian ay mawawasak. Sabi niya. Okay. Sabi rito sa verse 11, but he knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. Okay? And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? So kung maglaban-laban ang kaharian ng demonyo, paano mapananatili ang kanyang kaharian? Actually, kung titingnan mo ito, that is why, kung titingnan mo ito mga kapatid, ang division sa simbahan, kasi mararelate natin ito sa simbahan, kasi mamaya dito sa verse 23, it can be also applied sa simbahan, sa church, sa body of Christ. Kasi dito sa verse 23, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. So, this passage ay yung sinasabi ng Panginoon about sa division sa kingdom ni Satan can be also applied in the kingdom of our Lord Jesus Christ sa kanyang simbahan, sa kanyang iglesia. Na kung ang iglesia ng Panginoon, ang kanyang sambahayan, ang kanyang mananampalataya, ang kanyang mga tagasunod ay magkahati-hati, ito'y mawi-weaken yung strength. Kaya nga kung titingnan nyo, ang isa sa strategy na ginagamit ng Diablo laban sa atin is yung divide and conquer. Divide and conquer, mga kapatid. Kasi kapag ma-divide nyo na yung simbahan, ma-divide nyo na yung mga mananampalataya, it is very easy for him to introduce his yung panukala ng Diablo. Kaya tingnan nyo sa ibang mga bansa. So yun yung gagawin niya. Kaya nga it does not matter na it does not matter na halimbawa nagbago ka naman na pumunta ka diyan sa ibang sekta na yan, nagbago ka, di ba? Parang yun sa Diablo, kabawasan yun sa Diablo. Yes, kabawasan yun sa kanya. Pero yung pinaka-primary goal niya ay na-attain niya. Ano yung pinaka-primary goal niya na na-attain niya is yung na-divide niya yung body of Christ, the church. Kasi kung babasahin natin, kaya nga hindi ang Diyos ang author na, ay, nagbasa ako ng Bible, at sinabi sa akin ng Espiritu Santo. Yun yung usual nating maririnig sa mga iba't ibang mga sekta at yung mga nagpapakilala na sugo daw sila ng Panginoon. Nagbasa ako ng Bible and the Holy Spirit told me, kaya nagtatag siya ng kanyang sariling sekta at nag-interpret siya ng banal na kasulatan on his own, na kung titingnan natin, lalabas na para bagang ipinaparatang natin sa Espiritu Santo na ang Espiritu Santo ang author ng division sa body of Christ, sa church, sa simbahan, sa mga mananampalataya ng Panginoong Kristo. It seems to be like that, mga kapatid. Indirectly man, hindi man aminin ng ating mga kapatid, mga separated brethren natin, yan yung lalabas. Samantala, kung titingnan natin sa banal na kasulatan, na ang author talaga ng division is the devil. Kasi ancient tactics to ng devil, mga kapatid. Kaya nga itong sa spiritual warfare and then sa physical warfare, mga kapatid, ay may similarity, may parallel always yan. Kaya ang kalaban, divide and conquer. At ang division na ito is not from the church, is not from the Holy Spirit, mga kapatid. Kasi sinasabi sa John chapter 10 verse 10, napakalinaw niyan. The devil, the enemy comes, sabi niya, magwasak, sabi niya, na parito ang magnanakaw
upang magnakaw, magwasak, pumatay at basahin natin si John chapter 10 verse 10. Sinasabi rito mga kapatid, a thief comes only to steal and slaughter, sabi niya, and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. So you see, ang layunin ng demonyo is wasakin tayo. Patayin tayo. So yung pagwasak na yun is destroying us by means of dividing us. Kaya tingnan mo ngayon sa ibang bansa, example lang sa US. Di ba? There are denominations, there are mga sect at denomination na nag-ordain na sila ng mga pari at yung mga simbahan na yun ay okay sa kanila ang abortion, okay sa kanila yung same-sex union. Di ba? So, let us suppose na nagbago ka, nag-join ka doon sa sekta na yon, but it does not matter. Kasi ang primary goal ng demonyo is wasakin ang simbahan, i-weaken ang simbahan by dividing us. Samantala, kung babalikan natin, mga kapatid, babalikan natin ang pasimula, makikita naman natin doon sa Matthew chapter 16 na sinasabi ng Panginoon, verse 13 to 20, sabi niya, upon this rock I will build my church. Singular. And then kung titingnan natin, ibasahin natin ng patuloy ang banal na kasulatan sa New Testament, makikita natin na, kahit sa Old Testament mga kapatid, makikita natin na pagdating doon sa John chapter 17, John chapter 10, di ba sinabi ng Panginoon doon na magkakaroon, I have some other sheep na wala pa doon sa kulungan na yon, na wala pa doon sa flock na yon, that I have to take care for them also, John chapter 10 verse 16, so that there will be one flock and one shepherd. Na magkakaroon ng isang kawan at isang pastol. Doon ang John chapter 10 verse 16 mga kapatid, take note, hindi sinabi roon that there will be another flock and another shepherd. Walang ganun mga kapatid. Hindi ganun. Pag paniwalaan natin yun, i-insist natin na ganun yung sinasabi, ibig sabihin ay sinasabi natin na ang Panginoon mismo ang kumukontra sa kanyang sarili. So this passage in Luke chapter 11 verses 15 to 26, ipinapakita na ang sinasabi ng Panginoon na kung ang demonyo ay magkalaban-laban, ay masisira yung kaharian niya. Whereas, ito yung ginagawa ng demonyo sa simbahan. In contrast, mga kapatid. Kaya nga idinugtong ng Panginoon dito sa verse 23. Sana ma-realize natin to mga kapatid, lalo na yung mga separated brethren natin. Sabi dito whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with our Lord Jesus Christ, scatters. Kung hindi ka panig sa Panginoon, ay kalaban ka niya. At kung hindi ka tumutulong sa pagtitipon, ay nagkakalat ka. Kaya nga, ang sinasabi doon sa John 10:16, iipunin niyan at gagawin niyang iisang kawan at iisang pastol. Diba? Then sa John chapter 10, John 17, diba? Ipinag-pray na rin yun na yung mga alagad niya. Kasi during that time, hindi pa naman nadi-divide yung mga alagad. Diba? Wala naman silang mga doctrinal issue during that time. Nagkaroon ng doctrinal issue doon sa Acts chapter 15, doon sa First Council in Jerusalem, pero na-resolve nila. And then si Judas lang naman yung traitor. Pero, kung titingnan natin ang prayer ng Panginoon sa John 17, makikita mo doon sa John 17 na
nakikita ng Panginoon na ang mga susunod sa Kanya, yung mga magiging susunod na mga mananampalataya niya ay hindi magkasundo-sundo, magkawatak-watak. Kaya pinagpipray niya doon sa John 17, mga kapatid, di ba? So it was not, that prayer is prophetic prayer, mga kapatid. Kasi nakinikita ng Panginoon kung paano niya nakita, di ba? Ang walls of Jerusalem ma-destroy, ay inihula ng Panginoon na madidestroy. And it happens in AD 70, di ba? Then, ang prayer niya sa John 17, nakikita niya rin na ipinag-pray niya na I pray that they may be one. Basahin natin na ba ang haba ng prayer doon sa John 17. I pray that they may be one. Na nawa ay magkaisa sila. So therefore, hindi kalooban ng Panginoon na magkawatak-watak ang kanyang iglesia. Bagkus, ang gumagawa nito sa pagkawatak-watak ay ang kanyang kalaban. Mga kapatid. Kaya nga, so yung sinasabi ng Panginoon dito na kung ang diablo ay maglaban-laban sa sarili niya, mawawasak yung kanyang kaharian. And then as a matter of fact, yun yung ginagawa ng diablo sa simbahan para ma-weaken yung kapangyarihan ng simbahan. Ma-weaken yung body of Christ sa testimony pa lang, di ba? Sa John 13:34-35. Ang sinasabi doon, sabi niya, 13:34-35. Bakit yung testimony natin ng mga Kristiyano ay hindi nagiging strong, nagiging weak? Okay? Ito sabi dito sa John 13:34-35. Sabi dito, I give you a new commandment, love one another as I have loved you, so you also should love one another. This is how all we know that you are my disciples if you have love for one another. Okay? John 13:34-35. Sabi dito, upang malaman ng mga tao na kayo'y mga alagad ko. Good morning po, Josephine. See, mga kapatid. Hey. Stop. Sandali. Sorry mga kapatid, may palaka. Baka makapanimadok yung langit. Kasi hindi ko niya eh. Start, Chimboy. Stop, Christian. So yung palaka mga kapatid na yung malakas yung kahit sa wall nakakakapit. Thank you Pablo for that roses. Okay. So mga kapatid, actually kahit ang mga exorcist mga kapatid, so hindi ka talaga kung ang mga exorcist, even in my own experience, yung nakita ko, sa karanasan ko nung nasa Mindanao pa ako, ang demonyo ay hindi mo mapapalayas kung may bahid ka rin ng demonyo. Take note.
ang demonyo, hindi mo mapapalayas kung may bahay ka rin ng demonyo. Kinakwento ko na sa inyo dati. Kaya nga yung mga exorcist, kapag alam ng demonyo na may ginagawa silang mga kalikuan, yung mga, kahit mga exorcist na mga kapatid, ang gagawin ng demonyo ay ipapahiya sila actually during or before the exorcism. Mga kapatid, during the exorcism, actually nasa Bible yan, nakalagay yan sa Bible. Kilala kita, sabihin niya. Kilala kita, ito yung ginagawa mo. Okay? And then, sa karanasan ko, na nung high school pa, ay may kaklase ngayon nga, sinasabi ko sa inyo na kwento ko na dati na yung school namin, nagkaroon ng problema dahilan din sa amin ng mga estudyante. Kasi during that time, nagtakbo ako ng student council, president, pero hindi ako nanalo. Pero yung nanalo is parang kinuha niya yung advice ko and in-insist namin sa school na magkaroon ng pre-uniform. So ayaw ng mga teacher, baka magkagulo, baka ma-infiltrate ang school. So ang ginawa, nagpatawag sila ng DILG, and then, since parang nagkagulo, ang ginawa nila, kinuha nila yung platform ko, sabi ko, at least once a month, magkaroon ng mass sa school. So nagtawag sila ng pare, nagkaroon ng mass sa school. After or during the consecration, mga kapatid, nung ini-elevate na ng pare yung sacred host, yung host, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, sabi niya. During those time, after ng consecration, may mga, sabi ng mga estudyante, nagsitakbuhan yung mga evil spirit, at lahat ng mga masagi nila is, yun yung mga na-possess, more than 20 at that afternoon, in that afternoon na yun, ang panahon na yun. Then, isa sa kaklase, dalawa sa na-possess doon, kababayan ko. Alam niyo ang history, mga kapatid. Totoo yun ito yung sinasabi ni Father Darwin. At yung sinasabi ko sa inyo kanina, na yung paglapit ninyo sa albularyo, sa mga mananawas o sa mga espiritista o sa anumang mga beliefs na hindi kaugnay sa Panginoon, sa kasasimbahan, sa turo ng simbahan, is nagiging doorway or naging entry point ng demonyo sa buhay natin. Yung dalawa na yon, sa kababayan ko, kakilala ko, isa kapitbahay ko. Hindi naman to papanonoorin Mahaba to Ipopost ko to sa Facebook, pero hindi naman nila siguro panonoorin to. Kapitbahay ko yung isa, and then yung isa, pamangkin ng asawa ng pinsan ko. Pamangkin. Ano ang background? Yung isa na yon, ang pamangkin ng pinsan ko, asawa ng pinsan ko is, ang lula nun is manggagamot. At yung kapitbahay ko, ang lula nun, manggagamot. Mga kapatid. So, sila yung naposes. At dinala, may nagdala sa mga kaklase ko sa, yun nga, nakwento ko na to, pero sa mga hindi alam, dinala ng mga kaklase ko sa kay Pastor Dumalaog, yung Baptist Church na inaatinan ko sa Santo Niño, South Cotabato. At napunta kami doon, at nadatna namin na ang kaklase ko ay ini-exorcise ni Pastor Dumalaog kasama yung assistant niya na pastor na babae. At pagdating ko, kinakas out nila, ini-exorcise nila. And then, nakikita ko, naabutan ko na yung babae ay umiiyak. Kasi sa haba na ng proseso na ginagawa nila, pinagtatawanan lang sila ng kaklase ko. Ang sabi ng kaklase ko, sabi niya, iligtas niyo muna yung sarili niyo bago niyo iligtas ang babaeng ito.
So bakit hindi nila mapalayas-layas? Of course, isa na doon yung authority. Authority. Yung sinasabi ko nga sa inyo, ang authority ng mga separated brethren natin is putol, mga kapatid. Wala silang unbroken connection sa mga apostol na konektado din sa Panginoong Hesukristo. Ang Catholic Church lang ang makaka-establish niyan, mga kapatid. So, kaya nga kung naalala niyo yung na Jessica Soho, yung estudyante na nagpatulong sa mga guard, na na-possess siya later on. Di ba ang pumunta doon na mag-exorcise sa kanya, mga exorcist daw, is not a Catholic priest. Alam niyo yung nangyari doon sa bata na yun? Sabi, di ba? Sabi napalayas, di ba? Napalayas. Pero ang totoo nun ay hindi totally na-liberate yung bata na yun na Jessica Soho. Hindi totally na-liberate at yun ay nilapit kina Brother Wendell Talibong, ang kasama ni Father Darwin Gitgano na exorcist din. At si Brother Wendell Talibong sa Deliverance Ministry sa Dipolog. So, nilapit yun sa kanila. Bakit hindi totally na-liberate yung estudyante na yun? Kasi yung nag-exorcise sa kanya is hindi naman talaga sila Katoliko. Though may mga clerical yung damit nila, pero they are not Catholic. Their authority is putol. Wala silang direct link or connection sa Catholic Church, sa mga alagad. Only the Catholic Church. So, hindi na-liberate yun, mga kapatid. At ako din, in my own experience, na paano mo mapalayas yung demonyo sa kapangyarihan din ng kung ikaw mismo, kakampi ka niya. In my own experience, noong panahon na yun, yung kapitbahay ko, kasi naging baptist na nga ako eh. Nabaptize talaga ako 1986. 1986, nabaptize ako sa Sipaka River. Nalublob talaga ako ni ang pastor namin is an agriculturist, si Pastor, ano pang apelyido, nakalimutan ko lang yung pastor namin. Nalublob talaga ako sa ilog. And then, ang kaso, kahit naging baptist ako, so alam ko yung mga kanta sa baptist, ang alam ko na kanta is paborito ko yung There is Power in the Blood. There is power in the precious blood of the Lamb. So, ang ginagawa ko doon sa kapitbahay namin, tuwing atakihin siya or ihaharas siya ng demonyo, mapoposes siya ulit. Kasi paulit-ulit eh. Kakantahan ko siya ng There is power in the precious blood of the Lamb. Alam niyo ba ang nangyayari? Tumatahimik lang siya. Tahimik lang. Walang reaksyon. Later, na-realize ko na paano mag-react yung masamang espiritu. Kasi kahit baptist na ako during that time, ay hindi, andun pa rin yung mga anting-anting ko, dala-dala ko pa rin yung mga anting-anting ko. Kaya hindi siya nag-react. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Ang buti hindi niya ako sinabihan na magkakampi tayo. Why you are doing that to me? Wag ginagawa mo yan sa akin. Magkakampi tayo. As a matter of fact, mga kapatid, sinasabi ko nga dito sa inyo, sa Acts chapter 19 ay may mga the same scenario ay hindi pwede na mapagbibintangan ang Panginoong Hesukristo na siya ay nagpapalaya sa kapangyarihan ng demonyo. Kasi dito sa Acts chapter 19, may instance na gano'n ang nangyari na yung mga tao na wala namang talagang authority ay sinubukan nilang gawin ito, mga kapatid. Okay, dito sa Acts chapter 19 verse 13 to the following verses. Then some itinerant Jewish exorcists tried to invoke the name of the Lord Jesus over those with evil spirits, saying, sabi niya, I adjure you by the Jesus whom Paul preaches. Pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, sabi niya. When the seven sons of
Seba, a Jewish high priest, tried to do this, the evil spirit said to them in reply, Jesus I recognize. Paul I know, but who are you? So you see, the first only the evil spirit then sprang at them and subdued them all. He so overpowered them that they fled naked and wounded from that house. So you see, kaya nga kung wala ka talagang totoong kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, wala kang proper relationship, ay papaano mo mapapalayas yung demonyo? So you see, so ibig sabihin, the power of God, of the Lord Jesus Christ na nasa Kanya, hindi kapangyarihan ng demonyo. Kasi napapalayas niya yung demonyo. Kung yung kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo is the same with that of the devil, bakit palalayas? Basta sabihin ng demonyo, magkakampi tayo, ipapahiya ka niya. Katulad nito nangyari sa mga anak ni Seba. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, pero sino kayo? Who are you? Kaya tingnan, kaya tanungin niyo yung mga ibang mga exorcist, kaya tanungin niyo sila, or magbasa kayo ng mga, yung kwento ni Father Jose Sequeia, ang kwento ni Father Darwin Gitgano, ni Brother Wendell Talibong, ni Father Wilson Cabading. Di ba? Makikita natin na ang kwento nila, kapag masasense ng demonyo that you are not living in a state of grace, or you are kahit naglilingkod ka na, ipatuloy ka pa rin nagkakasala, masasense ng demonyo yun. Kaya nga, kapag pinalayas mo siya, baka i-question ka na, who are you? Who you? Magkakampi tayo. Kaya nga dito sa Ebanghelyo, dito sa Luke chapter 11, hindi, na mapapatunayan talaga na hindi, ang Panginoong Jesucristo ay hindi kasapakat ng diablo. Kasi kung kasapakat siya ng diablo, then why driving them away? Mga kapatid. Di ba? So yun lang mga kapatid. At sabi niya. Okay. Yung binanggit niya rito yung strong man na kailangan i-bind muna bago maluuban ang kanyang bahay. So that is why sa exorcism or sa deliverance is andun yung usually kapag marinig nyo sa mga exorcist, I bind you in the name of the Lord Jesus Christ. And I command you to go to the foot of the cross. Ang sabi nga ni Brother Wendell Talibong, lalo na kapag laigo, kung ikaw magulang ka, mga kapatid, then you are living in a state of grace, you are frequenting the sacraments, mga kapatid, is may authority ka as parents to your children. Pwede mong tinatawag na pwede ka maka-imperative command as a parents kung nangyari ito sa mga anak mo. Pero kung sa other person, mga kapatid, sa other person is hindi mo siya magagawa as imperative command, dapat ay supplicatory. Okay, Slate Monique, why do you believe in such religion from your enemy? Don't you realize Spanish colonizer introduced Christianity to control people? Learn your history. Okay. Who are you, Slate? Are you Filipino or ano? What's your religion? Are you a Muslim? Okay. Sabi kasi ni Slate Monique, why do you believe in such a religion from your enemy? Don't you realize the Spanish colonizers introduced Christianity to control people? Learn from your history. Well, so, kung control, if
the Christianity that we have is controlling people. No, because Catholics are actually, many of the Catholics are liberal. It is not the obedience, the way the Christians, the way the Catholics follow the Lord. It is because of their love, not it is because of the control of those Spanish colonizers. It is blessing in disguise that they came, introduced the faith from Spain, which is Spain was reached out by Saint Paul. Then after that, Spain brought the faith here in the Philippines. So to control, we are not robot. We have intellect. If we follow the church, our church leader, it is because it was being taught by Jesus Christ himself, not by the church per se. Because the Lord Jesus Christ said in Luke chapter 10 verse 16, those who listen to you, listen to me, and those who listen to me, listens to the one who sent me. We have this intellect. We cannot be controlled. The most liberal people in the world are Catholics. If we obey the church teaching, it is because it is the teaching of the Lord Jesus Christ and not the Spaniards. So remember that. Slate Munich, maybe you are a Muslim. I know my history. So maybe do not teach me about our history. If we continue to follow the teaching of the church, it is not because of the church, it is because of Jesus Christ. Many Catholics are nominal Catholics, but those who really practice their faith as Catholics are those obedient in the teachings of the Catholic Church. There are so many nominal Catholics who claim they are Catholics, yet they are not. They are going against the teachings of the Catholic Church. Nominal means Catholic by name, but those who really practice their Catholic faith are obedient Catholics. Yan. So do not teach me about our history. Okay. So that is why, mga kapatid, na ang demonyo, mapapalayas mo lang kapag ikaw ay nasa estado ng state of grace. Pero, kasi, paano mo nga siya malapalayas kung meron kang bahid ng kademonyuhan sa buhay mo, mga kapatid? Never. Kaya kung babasahin natin dun sa John chapter 3, ang Panginoon ay liwanag. At sabi doon sa John chapter 3, na kapag patuloy kang nagkakasala, ay nasa kadiliman ka pa. Di ba? We always compare the kingdom of God as the kingdom of light, and the kingdom of devil is the kingdom of darkness. Sabi dito sa John chapter 3, mga kapatid, tingnan natin, balikan natin. So, paano mo ma-expel yung darkness kung darkness din yung dala mo? Dapat, ma-expel mo ang darkness through the light that is in you. Kasi sinabi ng Panginoon, di ba, sa John chapter 8, verse 12, siya yung ilaw. I am the light of the world. But later on, sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, nasabi niya, you are the light and salt of the earth. Kaya nga, kung may bahid ka pa ng kadiliman, paano ma-expel yung dilim? Ang maka-expel lamang sa dilim ay ang liwanag, ang Panginoong Kristo. At sabi doon sa Matthew 5:14 to 16, you are the light of the world. Sapagkat kung ang Panginoong Kristo ay nasa atin, na taglay-taglay natin yung liwanag.
para tayong mga buwan na kumukuha ng ating liwanag sa araw, mga kapatid. So dito sa John chapter 3, tingnan natin. Okay. So verse 13, verse 19. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light. Mga kapatid? And does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God. So, di ba? Lagi natin kino-compare, sinasabi na kingdom of light, the kingdom of Jesus Christ, and the kingdom of darkness is the kingdom of the devil. So, paano natin may expel yung darkness kung we are still in darkness? We are still living in sin. Ito yung sinasabi sa John chapter 3 na ito, mga kapatid. 19 to the following verses. So, ang maka-expel lamang sa darkness is ang liwanag, the light of Christ. Mga kapatid, kaya nga, hindi pwede na ang demonyo, palayasin niya. Di ba, paano yun? Di ba, sige nga, i-illustrate natin. Dilim versus dilim? Hindi, dilim pa rin. Pero try natin, dalhin mo yung maliit na liwanag. Dalhin mo yung maliit na liwanag sa isang napakadilim. Di ba? Na mamayani, ma-expel yung darkness. Di ba? Sabi dito yata sa John chapter 1 verse 5 yata yun. And the light shines in darkness, and darkness has not overcome it. So, ang makatatalo lamang sa dilim, sa kingdom of darkness, which is the work of the devil, is light. Jesus Himself, our Lord Jesus Himself. At tayo na nagtataglay ng Kanyang liwanag dahilan sa tinanggap natin ng Panginoon Jesucristo. Yung sinasabi sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung mga nagtanong dito sa Panginoon, dito sa Luke chapter 11, verses 15 to 16, patungkol sa pagpaparatang nila sa Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ay nagpapalaya sa kapangyarihan ng demonyo, is makikita natin na hindi totoo. Sapagkat ang tunay na makapagpalayas lamang sa demonyo sa kaharian ng kadiliman ay ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. So kung tayo din ang mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo, if we are still living in darkness, namumuhay pa tayo sa kasalanan, ibig sabihin, how can we expel darkness with our own darkness? Ang maka-expel lamang sa dilim ay ang liwanag ng Panginoon Jesucristo. Yun sinasabi sa John chapter 1 verse 5. Sabi nito, balikan natin. So therefore, mga kapatid, bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, ay dapat talaga tayo namumuhay sa liwanag. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So you see. Okay. And then doon sa Luke 11, ito, mga kapatid. Okay. Whoever, yan, ang parang pinaka conclusion dito ng Panginoon sa part na ito, na about dun sa kanilang accusation. Whoever is not with me is against me. Is against me. And whoever does not gather with me scatters. Whoever is not with me, kung hindi tayo kasama ng Panginoon, is laban tayo sa Kanya. Ngayon, paano natin may papakita na kasama tayo sa Panginoon? Of course, sasabihin natin, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun lang ba yun? Wala nang Panginoon, paano yun? Paano natin may papakita na kasang-ayon pa rin tayo sa Kanya? Samantala, na bago siya umalis,
ay ang kanyang kawan ipinagkatiwala niya kay San Pedro, mga kapatid. Di ba? So John chapter 21 verses 15 to 19, ang pangalaga ng kanyang kawan ay pinagkatiwala niya kay San Pedro. So, paano natin may papakita sa Panginoon that we are with Him? If we are going against the church na ipinagkatiwala niya or inihabilin niya sa kanyang mga alagad. At makikita naman natin, in all the churches of the world, mga kapatid, na maraming mga sekta nagsilipan na ngayon, ang Catholic Church lang ang makapag-trace ng kanyang roots up to the very apostles. Ang Catholic Church lang ang may unbroken link or connection sa mga apostol. Mga kapatid. So how can we say that we are with the Lord Jesus Christ? Na hindi tayo against sa Kanya. Samantala, nag-iwan siya ng simbahan. Di ba? He is the head of the church and the church is His body. But if you're going against the church, so therefore, you are going against Jesus Christ Himself. Oh, mga kapatid, very clear yun. Kaya nga kung titingnan natin, sa Galatians chapter 5 verse 19, sinasabi doon na ang gawa ng laman is pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi. Yan sa Galatians 5:19 to 20, mga kapatid. So therefore, it is not of the Lord. So therefore, kung kabahagi ka doon, ibig sabihin, you are not with Jesus Christ. You are against Jesus Christ. How? You are against with His church. Kasi siya yung ulo. Ephesians chapter 5, He is the head of the church. And the church is His body. So hindi mo pwede paghiwalayin yun. Or else, parang katulad ng sinasabi ng iba na natalikod daw yung kuno, yung iglesia na itinatag ng Panginoon, hindi lalabas nga, sinasabi ko, lalabas na parang napugot yung ulo ng Panginoon sa katawan, then naiugpong sa panibagong katawan. Which is, imposibleng mangyari yun, mga kapatid. Okay. Yan. Kaya nga, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Whoever does not gather scatters. Whoever does not gather with me scatters. Ang hindi tumutulong sa akin mag-ipon ay nagkakalat. Okay. Sinasabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ako sasabihin ko sa inyo na, masasabi ko yan sa inyo na, naging baptist nga ako. Napunta ako sa baptist. Pero ang hindi, kalooban ba ng Panginoon yun? Yung sinasabi ko nga kanina na, yung parang ina-attribute natin sa Holy Spirit, na ang Holy Spirit, ang siyang author ng division. Kasi okay lang pala sa Kanya. Kasi nung sinabi ng iba na nung nagbasa sila ng Bible, inausap sila ng Espiritu Santo. That is why they created or they established their own church at pinarehistro nila. So ibig sabihin, kapag paniwalaan natin yung ganong klaseng mentality, yung ganong argumento, is ibig sabihin, sinasabi pala natin na ang Espiritu Santo ang siyang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang mga mananampalataya. Is that so? No. Babayulate ang Espiritu Santo dito sa sinasabi sa Luke chapter 11 verse 23. Whoever is not with me against me, and whoever does not gather with me scatters. Mabigat to na word, mga kapatid. Lalo na din sa mga kapatid natin, mga separated brethren natin. Are you gathering or are you scattering? Di ba? Are you gathering with the Lord or are you scattering? Ayan. Ang mabigat ng tanong yan, mga kapatid.
Then, after that, mga kapatid, ito sabi niya, the return of the unclean spirits. Halimbawa, na-deliverance ka na. Ito, usually, na-deliverance ka na. Di ba, kung maalala natin, in many instances, kapag ang isang tao, sinabi ng Panginoon, na kapag ang isang tao ay napatawad sa kanyang kasalanan, di ba lagi sinasabi ng Panginoon, go and sin no more. Go and sin no more. Humayo ka at wag nang magkasala uli. At baka may mas masakol pang mangyayari sa iyo. Di ba? Yan yung usual na sinasabi ng Panginoon. Go and sin no more. Kasi dito sinasabi niya, the return of the unclean spirit. Sabi dito, kapag na-deliverance ka na, halimbawa, gumaling ka na or napalaya ka na sa evil spirit, when unclean spirits goes out of someone, it roams through arid region searching for rest, but finding none, it says, I shall return to my home from which I came. But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back even other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there, and the last condition of that person is worse than the first. So makikita natin malinis. Malinis daw yung bahay. Pero hindi sinabi na may nakatira. Kaya nga, kapag pinalayas ang demonyo sa kanyang domain, sa isang tao, kapag pinalayas ang demonyo, hindi dapat lang mananatiling malinis yung bahay na yun. Dapat may titira. Dapat may titira. At sino yung dapat maninirahan sa bahay na yun? Which is our life, which is our heart. Hindi dapat lang malinis, kasi sabi dito malinis, in order, maayos, pero walang binanggit na nakatira. So dapat after ma-deliverance, ay dapat merong mag-occupy, meron kang anyayahan na mag-occupy ng bahay mo, ng puso mo, ng buhay mo. And that is the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Supposed to be. Kasi kung pinalayas ng yung demonyo, kaya tingnan mo mga kapatid, kaya sa atin sa Catholic Church, ako dati, nung hindi pa ako masyado na, wala pa ako masyadong alam sa deliverance, ang style namin dun, in Jesus' name, lumayas ka. Masamang espiritu, lumayas ka. Yun lang lagi namin sinasabi, lumayas ka. Pero sa Catholic Church, sa deliverance, mga kapatid, sa deliverance, kapag pinalayas mong demonyo, dapat i-direct mo siya kung saan siya pupunta. Kaya, ito, tingnan mo, nagpagala-gala lang siya. Kasi maaring pinalayas siya dun sa bahay na yun, pero hindi siya dinirect kung saan siya pupunta. Kaya nga tinatawag na transferring of spirit, mga kapatid, may tinatawag na transferring of spirit. Di ba sa Biblia, nakikita naman natin yung sa Gadarene man, di ba? Yung pinalayas. Nag-request sila kung saan sila pwede lumayas. Sabi niya, pwede ba kami sa mga baboy? Di ba? And then, yung legion na yun ay lumayas at umasok sila sa mga baboy at tumalon sila sa dagat at nalunod yung mga baboy na yun. Okay, sabi dito when an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid region searching for rest, but finding none, kung wala siyang makikita, finding none, it says, I shall return to my home from which I came. But upon returning, it finds it swept, clean, and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there, and the last condition of that person is worse than the first. So you see, yun nga, pag pinalayas natin ang masamang espiritu sa buhay natin, dapat i-direct natin siya kung saan siya pupunta. Sabi ko nga sa inyo dati, nung bago-bago pa lang ako, kami, usually kapag mag-pray kami, lagi akong pinaglilid ng prayer. Halimbawa, sa invocation, sa start ng mga prayer meeting. In Jesus' name, we rebuke you. Lumayas ka, Satanas, sa lugar na ito. Yun lang. Hindi namin dinadirect ang evil spirit kung saan pumunta.
Dapat i-direct, kaya sa mga exorcist, sa mga deliverance, kina Father Darwin, dina-direct, nakalagay talaga, I command you to get out from this place, from this person, and go directly to the foot of the Lord Jesus Christ. And stay there until He commands you where to go. Nakadirect yung ganun ang prayer. Hindi siya basta-basta pinapalayas lang. Ako, sinasabi ko sa inyo, halos every mga prayer meeting yan. Kahit sa mga, dahil sa Mindanao, tinatawag nga ako dating pari eh. Father ng mga matatanda na kasamahan ko. Magpapalayasin ng demonyo, yun lang. In Jesus' name, we rebuke you to get out from this place. Lumayas ka, yun lang. Hindi namin dinadirect yung masamang espiritu. Kaya ito yung nangyari sa evil spirit, pagala-gala siya sa arid regions. Then kapag wala siya makita na pwedeng malipatan or mapagpahinghan, babalik siya doon sa tao na pinanggalingan. At kapag nakita niya na malinis lang daw, in order. Ibig sabihin, walang nakatira. Mga kapatid, ibig sabihin, dapat kapag pinalayas natin ang demonyo sa buhay natin, meron tayong i-replace na magtitira, na tumira. At yun dapat ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi kung sa pagbalik ng demonyo, nakatira na ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, sa puso natin, sa tahanan natin, naka-enroll na ang Panginoong Jesucristo, then He has no other place to go. Hindi na siya pwedeng bumalik kasi mayroon lang naninirahan ang Panginoong Jesucristo. And then sabi niya, kapag nakita niya ng malinis, sabi niya, then it goes and brings back 7 other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there, and the last condition of that person is worse than the first. So, 7 worse evil. Iyon, di ba, meron tayo itong 7 capital sins. And those, every 7 capital sins na yan, mga kapatid, ay may mga demonyong kaakibat yan. Yung anger, greed, lust, avarice, gluttony, pride, ano pa bang isa? Yung 7 na yan. May mga kaakibat na demonyo yan, mga kapatid. So, kapag bumalik siya at hindi nga nakatira ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, magiging mas masahol pa raw ang kalalagayan ng taong yan. So, ano pipiliin natin? Ibig sabihin, kapag pinalayas natin ang demonyo sa buhay natin, let us make sure na anyayahan natin ang Panginoong Jesucristo na manahan sa ating buhay. Para hindi na makabalik yung demonyo sa ating buhay. Kaya nga sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20, na sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come with him and dine with him. So kumakatok ang Panginoon sa puso natin. So hindi niya tayo pipilitin, mga kapatid. Pero kumakatok siya. Ibig sabihin, naghihintay siya ng paanyayahan natin. Hindi siya basta-basta papasok sa buhay natin na hindi natin siya pahintulutan. Unlike ng demonyo, kapag gumagawa ka ng kalikuan, ay ibig sabihin, automatically, mga kapatid, binibigyan natin siya ng permiso na mangimasok sa buhay natin. Ang Panginoong Jesucristo, ang kalayaan natin ay narespeto niya. Pero ang demonyo, once na gumagawa tayo ng kalikuan, namumuhay tayo sa kasalanan, is yan yung go signal niya na we are allowing Him to come or enter into our lives. Unlike sa Panginoon, naghihintay siya na anyayahan natin siya. Yung sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20. So it is, tayo yung magpipili, mga kapatid. Ano yung pipiliin natin? Ang Panginoong Jesucristo or ang demonyo? Ang dilim o ang liwanag? Tayo yung pipili, mga kapatid. Sabi pa nga rito, related dito sa sinasabi dito sa gospel nito, is
Itong part, nagdesimated 12 yata ito mga kapatid. Pareho lang naman din. Pero tignan natin kung ano yung kan. Okay. So pareho lang. Matthew chapter 12 verses 43 to 45. So, kung gusto natin, kung gusto yan, lalo na sa mga kapatid natin na yung mga pumupunta sa mga albularyo, sa mga espiritista, sabi nga ng mga exorcist, lalo na yung sinasabi ni ng mga exorcist natin, akala mo nakakatulong sa iyo, akala mo magiging parang okay lang. It seems na ganun, na it seems na you are not anymore being harassed. Pero yun mga kapatid ay nagiging doorway ng kalaban sa buhay natin. So, pag sinabing doorway, pintuan, ibig sabihin, para hindi na siya makapasok, we need to shut it down. Dapat sarahan natin. In what way? Dapat putulin na natin or takpan na natin yung mga doorway na yon para hindi na siya makapasok sa buhay natin. Ibig sabihin, tatalikdan na natin yon. Kaya nga kung na-engage ka sa mga espiritista, sa mga albularyo, mga kapatid, or maging yung mga magulang mo, nag-practice ka dati ganun, or mga lululula mo, ikaw na nakaalam na ng katotohanan is dapat i-renounce mo yung unholy ties na yun, yung connection mo na yun. I renounce yung mga kasalanan ng ancestors mo. Actually, dito, kung bibili kayo nito or sa other book ni Father Jose Sequia, makikita nyo rito yung mga prayer about dun sa pag-renounce at sa pag-break ng mga unholy ties. Kasi, kaya nga, di ba, makikita natin yung tinatawag na may prayer din sa family tree kasi yung consequences nung mga kasalanan ng mga ninuno natin na ginawa nila is na-i-pass down through our family tree, through our generation. Na-i-pass down yan. So, kailangan makat yun by renouncing it, mga kapatid. Kaya nga kung ang pamilya mo, bakit sa ninuno namin, ito yung sakit. It seems to be like that, mga kapatid, na parang akala natin is genetic lang. Pero kung titingnan natin, kapag ilapit mo yan sa exorcist, laging tatanungin ng exorcist, ano ba yung background nyo? Ano ba yung mga ninuno nyo? Bakit kayo ganito? Ano ba yung lulula mo, tatay mo? Ano ba sila dati? Kaya nga, yung tinatawag na sinasabi natin, akala natin genetic lang na mga sakit, mula dun sa tatay, sa lulula, until now, sa generation nyo, ay nakikita mo yung ganong klaseng sakit. So, kailangan mabalikan mo yung history mo. Mabalikan mo yung family tree mo, mga kapatid. Kaya nga, dito sa mga prayer book na ito, makikita natin yung breaking those ties, kung ano yung mga ginawa ng ninuno natin. For us to be delivered doon sa kung ano yung mga current situation ng pamilya natin. Halimbawa, di ba, yung sinasabi na high blood, yung mga lulula, high blood, hanggang ngayon, high blood pa rin. Meron akong kakilalang doktor na nahilig siya sa deliverance, kaya meron siya mga ganito. Sabi niya, ang doktor siya, at saka professor, sabi niya, kasi, kumbaga sa nalong naging masidhi yung kanyang patungkol dito sa deliverance, kasi yung mga ninuno niya, bago dumating ng 60, hindi lumalampas ng 60, namamatay, mga kapatid. So, sa kanya, kaya ang sinisikap niya na ma-break yung chain na yun, ma-break yung bandage na yun. Kaya ang ginagawa niya, lagi niyang
pinipray yung deliverance niya na hindi yun mangyayari sa pamilya niya. Kasi baka may mga dahilan ito, mga kapatid. Meron din akong kaibigan din na isa na sabi niya, talagang sila magpamilya kahit nasa US na sa ibang bansa na yung mga kamag-anak niya, meron silang GC or meron silang group chat na ang ginagamit nila na prayer para sa pamilya nila, yung healing of family tree, ginagamit nila dito, kinukuha nila dito. Actually, makikita sa online naman, i-click mo lang kung gusto mo magkaroon ng healing of your family tree, click mo online, yung healing of family tree, Catholic healing prayer for family tree, and then prayer for removing intergenerational spirit, meron po dyan online. Hanapin mo yung Catholic prayer for prayer of healing of family tree, and then removing intergenerational spirits. Makikita dyan, mga kapatid. So, hindi natin pwede ma-disregard yun, hindi natin pwede na parang pabayaan lang yun na akala natin genetic lang. Let us investigate. Ano ba yung reason, mga kapatid? Diba? Ano yung reason? Bakit ganun? Meron kaming kasamahan. Babae siya. Very close sa amin. Mahal sa amin. 12 yata sila lahat magpamilya. 12 lahat sila pamilya kasama yung mga gulang at nanay. Na yung buong 12 na yun ay sunod-sunod na mamatay. Just last year yata or ngayong taon ba yun nangyari? Na yung isa niyang kapatid ay namatay na rin. Hindi ko lang alam kung siya na lang yung natira. Out of 12, mga kapatid. Ngayon ito siya, pinagpipray namin. Kasi siya yung napakasipag namin kasamahan sa paglilingkod. Napakasipag niya sa kitchen. Mahal na mahal niya yung magluto. Yung bira mo, 12 sila, mga kapatid. Kasama yung mga magulang. Yung 10 ng mga magkakapatid. Sunod-sunod na mamatay. Mula umpisa sa mga magulang. Then, you need to ask something wrong. What happened? Why nangyari ito? Anong dahilan? So you need to investigate. Alamin mo, ano ba yung ginawa ng mga ninuno mo? Then, you need to pray for the forgiveness of your clan, of your generation. Para ma-forgive yung generation and then ma-cut mo yung unholy ties, ma-renounce mo kung ano yung mga practices ng mga ninuno mo, and then i-consecrate mo yung present family mo sa Panginoon, na ang pamilya mo sa kasalukuyan ay hindi na ma-purify na yung kasalukuyang pamilya mo at hindi na maranasan kung ano yung naranasan ng generation mo, ng generations, ng family tree mo. Yan, mga kapatid. So, kung sakali man na may mga sitwasyon or may mga pagkakataon sa buhay mo na it seems to be, ito yung nangyayari na ito na sinasabi ko is nangyayari sa pamilya mo, then maybe you need to consult our Catholic exorcist. Kung sa parokya mo, alam naman ng mga pari ano eh. Kung sa parokya mo walang mga exorcist, kasi hindi naman lahat ng mga pari exorcist, is tanungin mo kung saan pwedeng communicate or makapag-communicate, hindi naman to political, religious naman to. George. Bakit po, George? Bakit nasabi mo yan? Okay. Kapag ganun ang nangyayari sa pamilya mo, is maybe you need to consult ang exorcist, mga kapatid. Kasi kung lalo na kapag ang pamilya niyo yun nga, nangyayari na parang paulit-ulit yung mga sakit na from your generation, from the previous generation, until no, parang nakikita mo yung situation na yun. At kapag walang findings yung doktor sa nararamdaman mo at naranasan mo, is maybe that is the time for you
to consult an exorcist, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Kung mayroon tayong mga katanungan, is subukan nyo kung ano yung situation ngayon na nangyari sa inyo. Ay ilapit nyo po sa exorcist nyong kalalagayan nyo. Yun ang masasabi ko, mga kapatid. Or else, bumili kayo nung yung volume 1 ng libro ni Father Jose Sequeia. Makikita, makabili kayo niyan sa National Bookstore, yung Exorcist niya na book. And then itong Catholic Handbook of Deliverance Prayers. So hanggang volume 5 na yata. So basta sa St. Paul, magtanong na lang po kayo, mga kapatid. Para at least meron tayong awareness. Bakit? It seems this is happening in my family. Para at least meron tayong awareness. Para at least magawa natin, kung aware tayo, magawa natin ng action. Diba? Kung hindi natin aware, hindi natin alam na akala natin simple lang na ganun, genetic lang. Hindi natin alam pala, meron palang mas deeper na dahilan kung bakit nangyari yung ganun. So siguro yung sinasuggest ko nga, maghanap kayo ng mga libro ni Father Jose Sequeia or sa St. Paul bookstore, sa SM merong St. Paul. Katapat ng halos doon ng sa building A yata yun, sa bandang katapat ng National Bookstore sa kabila. Yan. And then, hanapin nyo rin yung kay Father Chad Riffiger, and then yung kay Father Wilson Cabading, kay Father Jose Sequeia. And then, basta it's about deliverance and exorcism, para at least may background tayo, para kung sakaling mayroong mga instances na parang hindi mo maintindihan sa pamilya, at least ma-aware ka. Kasi kung hindi ka magiging aware, hindi mo siya magagawa ng aksyon. Yung right and proper action, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. But before that, is we need, because in my experience, basta ganito yung pag-uusapan ko, kaya kanina prior ako mag-start actually, I prayed on my own, kasi kapag ganito yung topic na pag-uusapan ko, is my tendency ko, minsan bigla na napuputol yung pagla-live ko, then after that, yung dati kong ginawa, mga kapatid, usually dito sa TikTok, after ng live mo, pwede mo siya may download. Pero alam nyo ba, yung isang broadcast ko na about ganito din yung pinag-uusapan, Jesus name, ay alam nyo ba na hindi talaga siya na-download? And then yung isang broadcast ko rin na bigla na lang naputol yung pagka-live, mga kapatid. Basta ganito yung pinag-uusapan ko. So kanina, bago ako mag-start talaga, nag-pray ako. And then, bago tayo mag-end, especially kayo na nagsubaybay mula kanina at hanggang ngayon, ay we need to pray this cleansing prayer and prayer against retaliation. Kasi napaka-importante to for us to avoid any harassment from the enemy. So, let us pray for this cleansing prayer, mga kapatid. So let us take it seriously. Huwag natin yung gawing joke. Hindi po ito joke, mga kapatid. Okay? So, i-pray natin to kasi para ma-avoid na yung karanasan ko dati na para mamaya sana ma-download ko ito and then may share ko din sa another site, Facebook, YouTube, ganun. Well, let's pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray the cleansing power, the precious blood of your Son, come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit you have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and refresh our body, soul, and spirit, and by the sign of your holy cross, drive away all evil spirits from us. In Jesus' name, amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray.
And do thou, prince of the heavenly host, with the fire of God, thrust into hell Satan and all other evil spirits who prowl about the world seeking the ruins of souls. Amen. Consecration of the family. O Jesus, behold our family prostrate before you. Once more, though we consecrate ourselves to you, our trials and joys, that our home like yours may ever be the shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Protect and bless all of us, absent or present. O Mary, loving Mother of Jesus and our Mother, pray to Jesus for our family, for all the families of the world, to guard the cradle of the newborn, the school of the young, and their vocation. O Joseph, holy guardian of Jesus and Mary, assist us by your prayers in all necessities of life. Ask of Jesus that special grace that he granted to you, to watch over our home at the field of the sick and the dying, so that with Mary and with you, heaven may find our family unbroken in the Sacred Heart of Jesus. Amen. Ayan, mga kapatid. Isa pa mga kapatid, sandali lang. So, does not take any chances. Okay. Hinahanap mong prayer mga kapatid. Prayer to Mary, help of Christians. Most Holy Virgin Mary, help of Christians, how sweet it is to come to your feet, imploring your perpetual help. If earthly mothers cease not to remember their children, how can you, the most loving of all mothers, forget me? Grant then to me, I implore you, your perpetual help in all my necessities, in every sorrow, and especially in all my temptations. I ask for your unceasing help for all who are now suffering. Help the weak, cure the sick, convert sinners, grant through your intercession many vocations to the religious life. Obtain for us, O Mary, help of Christians, that having invoked you on earth, we may love and eternally thank you in heaven. Amen. Then, lastly, mga kapatid, let us pray the prayer for against retaliation. Lord Jesus Christ, in your love and mercy, for thy precious blood over us, so that no demon or disembodied spirit may retaliate against us. Mary, surround us with thy mantle, blocking the retaliating spirits from having any authority over us. Saint Michael, surround us with thy shield, so that no evil spirit may take revenge on us. Queen of heaven and Saint Michael, send down the legion of angels under your command to fight off any spirit that would seek to harm us. All your saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger of the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of Mary, the angels and the saints of heaven, be also granted to all our loved ones, or those who pray for us and their loved ones, and that for thy glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Into your hands, Lord, we commend our lives, we commend our spirit, we commend our loved ones, and all our possessions, and we ask indeed your protection and guidance to each and every one of us, including all persons who are associated with us. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen, mga kapatid. So, shalom. Maraming salamat po sa lahat ng nag-likes, nag-share, nag-follow, at sa mga nag-comment, Brother Danny, at sa mga nag-send ng gifts. Maraming salamat. At si Lord na mabuti at makatarungan ay siya nawang magpala sa ating mga buhay, mga kapatid. Maraming salamat po. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas naman niya tayo sa lahat ng kapamakan o panganib, sa malulubang mga sakit at malulubang mga karamdaman at sa mabibigat na mga pagsubok. At ingatan niya naman tayo lagi sa araw-araw at pagpalain tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. So, shalom, that is by now. Now signing off, my dear brothers and sisters.